syaitanir rajim. Kukuli ako sa Allah mula sa sinumpa na satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaway. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Nabiyina Abil Qasimi Mustafa Muhammad wal alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajibin. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa Kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa Kanyang banal na sambahayan at sa banal at mabuti na mga kasamahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasigyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ating tatalakayin ang tungkol sa mga alituntunin ng patay. Itong mga alituntunin tungkol sa patay ay kinuha natin sa aklat na Amujis Fiqh ni Sheikh Falazade. Siya ang may akda sa aklat na Amujis Fiqh at ating isinalin sa wikang Pilipino. Kinuha natin doon itong ating mga alituntunin tungkol nga sa patay. Ang tao na kung saan sa hindi pa siya mamatay o nandun pa siya sa bakba o yung malapit na talaga sa mamatay, tinatawag na mu'tadhar. Yung mu'tadhar, kasi sa iyan ang wikang Arabic, ay siya ang nasa kagalagayan, ang tao na sino siya ay nag-antay ng mamatay. Pero malapit na siya mamatay. Yun ang mu'tadhar. Ngayon, yung mga tao na kung saan alam nila na mayroong isang tao o ilang tao ba na malapit na mamatay. Sa ganoon, mayroong tungkulin ang mga tao na anong gagawin. Kasi may alam nila na mayroong isang tao na malapit na mamatay. Ano ang gagawin sa mga tao na nagantay na yung tao na malapit na mamatay? Mayroong mga tungkulin. Mayroong tinatawag natin na wajib na kinakailangan na gawin. At mayroong mustahab. Yun. At mayroon ding mga makro na gawain. Mayroon ding sinabi natin, mayroong wajib, mayroong mustahab, at mayroong makro na mga gawain na tungkulin doon sa tao na malapit na mamatay. Yung mga tao ay mayroong mga tungkulin sa ganun. Una ay wajib o obligado sa mga taong may malapit o kamag-anak ba doon sa malapit na mamatay. Wajib na siya ay dapat na ipahiga sa kalagayan na ang talampakan sa kanyang mga paa ay nakaharap sa kibla. Yung tao na malapit na mamatay ay obligado natin na yung taong malapit mamatay ay ating ilagay ang paa o talampakan, iharap natin sa kibla. Yun ang pinakawajib, unang wajib o obligado na gawin. Ang mustahab naman o itinatagubilin o yung tinatawag natin recommended na gagawin sa taong malapit na mamatay ay ganito. Una, ang pagbigkas ng pagsasaksi o syahadatain. Kailangan pabigkasin natin yung taong malapit na mamatay ng syahadatain, yung pagsaksi. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yung ganun ang ipabigkas natin sa yung taong malapit na mamatay. At pagtatapat sa 12 imam at ibang mga panampalataya na kanyang karapatan sa kalagayan na kanyang maintindihan. Kaya mga kapatid, una ay
Ito nagubilin na pabigkasin siya ng yung pagsasaksi, yung tinatawag natin na syahadatain, yung pagtatapat, at yung iba naman na mustahab o recommended, anuman ang sinabi sa ulit-ulit na bigkasin hanggang sa oras ng kanyang kamatayan. Sa ganun man mga kapatid, yung sinabi natin na yung syahadatain na kaya ipabigkas sa kanya, ay ipaulit-ulit rin. Ito nagubil na ulit-ulitin palagi hanggang mamatay yung tao. Ika-3 na mustahab. Sino mang tao ang nahihirapan sa pagbigay ng buhay, kapag hindi mahirap sa kanya, dalhin siya sa lugar ng kanyang binagdasalan palagi. Mga kapatid, kung hindi man mahirap sa atin na yung taong malapit na mamatay, nadalhin natin doon sa kasi mayroong mga tao, saan siya palagi magdasal. Kasi kung hindi man mahirap sa atin, dalhin siya doon. Para kung doon siya, para madali lang yung pagbigay sa kanyang ruh o sa kanyang tinatawag natin na kaluluwa. Kung idalhin siya doon sa may lugar na kung saan doon siya na palagi nagdasal, kung hindi man mahirap sa atin, yun ang mabuti para madali lang yung pagbigay sa kanyang kaluluwa. Iba naman na mustahab, para maaliw siya sa tabi ng kanyang ng kama, dapat babasahin ang mga Surah Yasin. So, yung malapit na mamatay, parang maaliw siya, parang mayroon siyang libangan, ay basahin doon malapit sa kanya yung Surah Yasin, yung Surah Sapat, Surah Ahzab, Ayatul Kursi, ayat na 54 sa Surah A'raf, Inna Rabbukumullah, at 3 huling mga aya sa Surah Al-Baqarah, at kahit man anuang mga aya sa Quran na maaari. So, yun, mustahab nga mga kapatid na yung mga binanggit natin na Surah Sapat, Surah Ahzab, Ayatul Kursi, aya ng 14 sa Surah A'raf, Inna Rabbukumullah, at yung 3 mga aya sa Surah Al-Baqarah, huling mga aya, at anumang mga aya ng Quran ay mustahab na basahin doon sa tabi ng malapit na mamatay na tao. Kasi yun ang para maaliw siya. Iba naman ang mustahab. Yung may mga panalangin, may mga dua na isinalasay tungkol dito ay dapat basahin para sa kanya. Para yung tao na malapit na mamatay, basahin natin siya ng mga dua, may mga panalangin ay ating basahin doon na malapit sa kanya. At dito naman tayo sa makro. Kasi doon tayo sa ang ating paksa mga kapatid doon sa taong malapit mamatay. So, mayroong mga makro, mayroong hindi mabuti na gawain doon sa malapit sa tao na mamatay. Una na makro, pabayaan siya na mag-isa. Hindi mabuti na yung tao na malapit mamatay ay pabayaan na mag-isa. Ikadalawa, paglagay ng mabigat na bagay sa kanyang tiyan. Yung tao na malapit na mamatay ay hindi dapat lagyan sa kanyang tiyan ng mabigat na bagay. Makro yan. Ang pagkakaroon ng malapit sa kanya na isang taong na may junub at babae na mayroong haid. Hindi mabuti mga kapatid. Yung makro, kasi mayroong taong malapit na mamatay, makro sa isang lalaki na mayroon siyang hindi siya nagka-gusul janaba, at yung babae na mayroon siyang haid, mayroon siyang pagrigla, hindi mabuti na gawain na lalapit doon sa taong namatay. At iba naman ang makro, ang pag-iyak na malapit sa kanya. Hindi mabuti na umiyak doon sa malapit sa kanya. Yung doon sa taong namatay, makro yun na mag-iyak doon malapit sa kanya. At makro din mga kapatid, doon sa taong malapit na matay, na makro yung magsalita. Maraming salita tayo doon sa maraming mga chismis-chismis doon sa malapit na yung tao na mamatay, hindi mabuti. Kaya hindi mabuti yung maraming mga salita doon. Mga makro pa rin, ang pag-iiwan ng mga kababayan
na malapit sa kanya. Hindi mabuti na sa yung mga kababaihan na mayroong malapit sa kanya ay iwanan doon. Hindi mabuti kasi siguro kasi yung mga malapit na mga babae sa kanya ay kung iwanan sila, mas lalong mag-iyak. Kaya makro yun. Yun ang mga hukuman, mga kapatid, sa taong na malapit na mamatay. Makro na bagay. Dito na tayo sa mga mustahab pagkatapos ng mamatay. Yung kanina, yung bago pa lamang, na yung ating binanggit, yung malapit na mamatay ang tao. Ngayon naman, ano namang hukom? Ano namang alituntunin kung ang tao ay talagang namatay na? Ano ang mustahab o ano ang recommended na gagawin kung ang tao ay malapit na, ay yung namatay na siya? Una, na gagawin, dapat isara ang bunganga at mga mata na natiling bukas ng patay. Mga kapatid, mustahab o recommended na yung taong namatay, kung yung bunganga niya ay naka-open, nakabukas, ay dapat na isirado. At kung ang mata ay nakabukas rin, ay recommended din na isirado. So yun mga kapatid, mustahab yan mga kapatid na kung ang mata ay nakabukas, isira natin ang mata. Kung ang bunganga ay nakabukas, isira din ang bunganga. Mustahab na ganun ang gagawin. Ibang mustahab na mga kapatid sa taong na namatay, dapat isira ang kanyang bunganga nga. Dapat isira ang kanyang bunganga. At dapat ituwid ang kanyang mga kamay at mga paa. Doon naman sa taong namatay na, mustahab o recommended na kailangan natin na ituwid, yung i-straight natin. Ituwid natin yung paa at mga kamay. Kailangan na kasi tao namatay, kailangan natin ituwid na. Kasi baka magtigas, so ituwid siya. Yung paa niya at ang mga kamay. Mustahab siya na ituwid kaagad. Dapat na takpan siya ng tila. Mustahab din mga kapatid na doon sa taong namatay na dapat siya ay takpan ng tila. Hindi siya pabayaan na nakabukas. So dapat yung tao na namatay ay takpan ng tila. Din pagkatapos, kung sa gabi siya namatay, ay dapat nalagyan ng ilaw ang kanyang lugar. Kung namatay ang tao, ay dapat nalagyan ng ilaw. Dapat nalagyan ng ilaw yung namatay. Kasi yun, parang makakatakot naman mga kapatid kung yung namatay na tao ay walang ilaw. Kaya nga mustahab sa atin, recommend sa atin na lagyan ng ilaw doon, yung bangkay ng patay. At iba naman ang mustahab ay sa panahon ng kanyang paglibing ay dapat na magbibigay alam doon sa mga sumasampalataya. Mga kapatid, kailangan yung mustahab talaga na ipaalam. Sabi natin mayroong namatay na tao, pagkatapos yung tao na ito ay kamag-anak ba natin, ganun. Kailangan magbigay alam tayo sa mga tao, ilibing si Pulan sa ganitong araw, sa ganitong oras, ipagpaalam natin. Yan mga kapatid. Iba naman na mustahab sa yung namatay na yung tao, ipagmamadali ang kanyang paglibing. Ngunit kung walang katiyakan ang kanyang kamatayan, ay dapat na magtiis hanggang malinaw talaga. Sa tao pala namatay, ay ipagmamadali. Mustahab pala yung ilibing kaagad yung tao na namatay. Ngunit kung wala tayong katiyakan siya na siguro ba talaga tayo namatay na yung tao, baka hindi ba namatay pagkatapos mailibing. Kaya nga, mustahab nga, recommended nga na ilibing kaagad. Ngunit kung wala tayong katiyakan na namatay yung tao, ay ipagpaliban muna. Hindi natin ipagmadali yung paglibing. Gusto natin na yung tao ay tiyak talaga namatay siya. Kaya nga, yun. Isa pa na mustahab sa taong namatay na kapag ang patay ay buntis at ang bata sa kanyang tiyan ay buhay, dapat ipahuli ang kanyang paglibing at upirahan ang kanyang tiyan upang maipalabas ang bata at pagkatapos dapat tahiin ang tiyan ng ina. Dito mga kapatid, mayroong kalagayan na kung saan ang namatay ay isang babae na kung saan buntis siya na babae. At mayroon tayong pagdududa na yung bata na sa
ilalim ng tiyan ng namatay na babae ay buhay, ay dapat na ioperahan siya. Kunin yung bata sa tiyan at pagkatapos ay tahiin din. Ibalik din yung naoperahan na tiyan para makuha, mailigtas yung bata at itahi din ganon. Yun ang mustahab doon sa yung tungkol nga sa babae na buntis. Pagkatapos buhay yung bata sa tiyan, yun ang gagawin. Iba naman mga kapatid, mga wajib pagkatapos ng mamatay. Ito ay mga wajib, ito ay obligado. Ito ay kinakailangan na gagawin doon sa taong namatay. Una, dito sa mga wajib na kalagayan, una, kung ang namatay ay babae o lalaki na Muslim, naniniwala sa 12 imam, itong mga gawain ay kailangan na gagawin kaugnay sa kanya. Kung ang isang namatay ay isang Muslim, naniniwala sa 12 imam, sabi na 12 imams o 12 ma'sums, o yung naniniwala sa Ahlul Bait, ay mayroong mga gawain na dapat natin gawin. Una, dapat siya na bigyan ng gusol. Ikadalawa, dapat bigyan siya ng hunot, yung pulbos. At ikatatlo, ay balutin siya. Tinatawag natin na ikuha siya ng kapan. Yung iputos siya ng kapan, ibalot ng kapan. At sa ikaapat, pagsagawa ng dasal para sa kanya. At ikalima, yung paglibing sa kanya. Yun mga kapatid, yung wajib doon. Una mga kapatid, balikan natin. Kailangan yung namatay ay bigyan ng gusol. Ikadalawa ay bigyan ng, pagkatapos ng gusol, ay lagyan ng hunot. Yung tinatawag natin na lagyan ng pulbos. At ikatatlo ay iputuson siya, yung ibalot siya ng kafan, na puti na kafan. Ikaapat ay magdasal at ikalima ay ilibing siya. Ikadalawang punto na dapat nating malaman, ganito, na wajib sa atin na malaman, kung isang bata namatay, kahit pa nalaglag na bata na kung saan mayroon na 4 na mga buwan o higit, at ang kanyang ama at ina, o kaya isa sa kanila ay Muslim, naniniwala sa 12 imam, dapat nabigyan ng gawain sa ganitong mga gawain, kaugnay doon sa kanya. Subalit ang pagsagawa ng dasal sa bata na hindi pa dumating siya sa 6 na taong gulang ay hindi kinakailangan. Anong ibig sabihin nito? Kung ang bata ay namatay o nalaglag ba ito, ngunit itong bata na ito ay nalaglag na 4 na buwan, na kung sabi dito sa itong tuntunin na ay dapat lagyan dapat na magkuha ng gusol, dapat na maghunot, dapat na yung kapan, at hindi na kailangan dapat din ang paglibing, ngunit hindi na kailangan ng sala. Hindi na kailangan ng sala. Hanggang doon sa sinabi dito, hanggang sa ika-6 na buwan, hindi pa rin. Pero mayroon yung bata ay, ulitin natin, kailangan na mayroong gusol, mayroong hunot, mayroong kapan, at mayroong paglibing. Yun ang kailangan. Ikatatlong punto na dapat natin malaman, kung nalaglag ang bilig, sanggol na hindi pa naisinilang, na mababa sa 4 na buwan, hindi kinakailangan sa kanya ang gusol, hunot, at pagdasal. Subalit ay dapat na balutin iyon ng damit at ilibing. So, sinabi dito, mga kapatid, kung nalaglag ang bilig, mayroong nalaglag na mababa sa 4 na buwan, hindi daw wajib yung paggusol, hindi wajib yung hunot at pagdasal. Subalit ay dapat na balutin iyon ng damit at ilibing. Yun. So dito tayo mga kapatid, kasi sa atin, wajib sa atin yung tungkol nga sa patay, wajib yung pagligo, wajib yung paghunot, wajib yung kafan, wajib yung pagdasal, wajib yung paglibing. Una, dito tayo muna sa wajib na pagligo o wajib na gusol. So dito sa mga lituntunin sa pagligo sa patay, una na punto na ganito ang ating malaman. Sa pagligo sa patay,
kinakailangan na mabigyan ng tatlong mga pagligo ang patay. Yung pagligo sa patay, sa atin mga kapatid, mayroong tatlo na pagligo. Una na pagligo ay yung pagligo ng seder. Ikadalawa na pagligo ay yung kampor o kapor. At ikatatlo na pagligo, yung puro na tubig. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? Yung gusol sa patay, ay parang gusol ng pagligo natin, ng gusol janaba, na meron siyang tartib. Una na gusol sa patay, sabihin natin, yung gusol na seder. Kasi kailangan kailangan sa pagligo, mayroong tatlo na pagligo. So, halimbawa, mayroong tatlong balde. Balde ng tubig na nakalagay doon ng seder, kasi unang yung pagligo. Mayroong balde na ikalawang balde na nakalagay yung kampor o ang kampor. Tubig at doon. At mayroong ikatatlo na puro tubig. Sa unang pagligo natin, gamitin itong seder. Yung balde na may seder. Yung balde na may seder, hindi masyado na marami ang kuwan na masabi natin na mudap na tubig. Kailangan lang may kaunting seder. Na hindi masyadong sobra ang seder na masabi natin mudap siya. At ganoon din sa alkamfor o kapor na yung balde na ikalawang pagligo na gamitin, hindi masyado na marami yung alkamfor o kafor na gamitin. So, ganito ang gamitin natin. Yung sa pagligo, unang pagligo, siyempre, unahin natin yung ulo. Unang pagligo mga kapatid, ating bigyan ng pag-unawa ng mabuti, na pagligo natin sa patay, siyempre unahin natin yung ulo. Pagkatapos ng ulo, dito sa kanang bahagi. Ulo din sa may liig, din kanang bahagi. Kanang bahagi hanggang sa paa. Kailangan makuha niya ng tubig, mabasa ng tubig. Kasi yun ang gusol. So, mabasa na yung lahat ng tubig na may nakahalo na seder. Sa kanan naman, mayroong na kaunting nakalabi sa kanyang kalahati ng katawan. Pagkatapos doon, ito naman sa kaliwang bahagi ng katawan. Mula dito naman sa ating balikat hanggang sa kamay natin, dito hanggang sa paa, ang pagbasa ng ang tubig na may seder. Hanggang may nakalampas ng kaunti sa itong katawan, sa kalahati ng katawan. So, una yun na pagligo gamit ang seder. Pagkatapos doon, punta naman tayo sa balde, sa ikalawang pagligo, gamit ang alkampor. Kasi tatlo mga pagligo. Kalawang pagligo, gamit ang alkampor na tubig na may kaunting alkampor o kapor. So, sa ulo na naman. Sa ulo at saka liig na. Basahin talaga. Basahin din ang kanang kamay. Kanang bahagi. Sa kamay, dito hanggang sa paa. Basahin ng tubig na may seder. Na may kampor pala. Kampor. Kadalawa naman tayo. Di pagkatapos doon, basahin na naman yung kaliwang bahagi ng katawan. Dito balikat hanggang sa paa. Ganon. So, natapos na yung ikadalawa na pagligo. Sa itatlong pagligo, gamit na naman ang pure tubig. Puro na tubig. So, ganun pa rin ang pamamaraan. Katulad ng paggamit ng tubig na may seder, tubig na may alkanfor, ganun din ang puro na tubig. Magligo galing sa ulo, sa liig, sa kanang bahagi ng katawan, at pagkatapos kaliwang bahagi ng katawan. Iyon ang tatlong pamamaraan ng pagligo ng patay. Yun ang wajib na pagligo ng patay. Tatlong paraan ng gusol ng mayit.
Dito tayo sa pagligo pa rin ng patay. Sa kadalawang punto. Sabi dito, ang gusulmite o paghubkas ng patay, kung ihambing sa ibang mga gusul ay walang kaibahan, maliban lamang sa niyat. Batay sa kinlangan na pag-iingat, hanggat na maaari ang pagsagawa ng gusul tartibi ay hindi dapat gagawin ang gusul ertimasi. Mga kapatid, ang gusulmite, walang kaibahan ito sa ibang gusul. May mga gusul natin na gusul, yung gusul junob, gusul, ubang mga gusul na haid, ganun. Walang kaibahan. Walang kaibahan. Ito lang, ang kaibahan lang ang niyat. Gawin ng gusul mite. Yung isa, gusul junob. So, ang kaibahan lang talaga ang niyat. Niyat lang yung layunin. Niyat. Ang niyat natin ay gawin natin ng gusul mite. Hindi yung gusul junob. Yun ang niyat lang, gusul mite. At sinabi dito na, kasi may dalawa tayong uri ng gusul tartibi at saka gusul ertimasi. Gusul ng tartibi, ang ibig sabihin yung tartib siya, sequence, sunod-sunod. Yung ginawa na sa ulo, sa liig, sa kanan, sa kaliwa, tinatawag na gusul tartibi, gusul na sunod-sunod, sequence. Pero yung gusul ertimasi, yung isang lunod mo lang sa tubig, ay sabi dito na kinakailangan na pag-iingat, yung tinatawag na obligatory precaution, hindi gagawin yung gusul tartibi, yung ikuha mo yung patay, ilundag mo sa tubig. Hindi yan mabuti na, hindi yan ganun. Mabuti talaga yung gusul tartibi, yung sequence. Hindi yung gusul na isubmerge mo yung isang patay sa tubig. Hindi. Yun. Ikatatlong punto sa pagligo ng patay. Ang seder at alkampor ay hindi dapat na masyadong marami na maging ang tubig ay nahaluan at hindi rin masyadong maliit na masabi na hindi nahaluan ang tubig ng seder at alkampor. Mga kapatid, itong pagligo natin sa patay, na gamit natin ang seder at alkampor, mayroong baldi, sinabi natin kanina, mayroong baldi na gamit natin ng baldi, mayroon siyang seder, at mayroong baldi ng alkampor. Itong baldi ng seder, hindi masyado na marami, na masabi natin mudap, yung mixed water. Ganun din ang alkampor, hindi masyado na marami, na makapagsabi natin mudap. Mixed water na siya. Hindi. Kailangan lang katamtaman lang. At hindi din pwede na parang walang seder. Parang tubig lang siya. Yung sobra na maliit ang nilagay na seder. At sobra din maliit ang nilagay na kampor. Hindi masyado ganun, na masyadong kaunti. At least mayroon talagang, kasi sa atin naman yung mayroong mga dalubhasa o mayroong mga nakaalam dito, alam nila yung paglagay ng seder sa tubig na hindi masyado marami, na hindi din masyado maliit. Ganun din sa alkampor, hindi masyado marami, hindi din siya maliit. Alam nila yung mga ganun. At ikaapat na punto ng pagligo ng patay, kung ang seder at alkampor o kaya isa sa kanila ay hindi matagpuan sa kalagayan na ang bawat bagay hindi talaga matagpuan, dapat na paliguan siya ng puro na tubig. Mga kapatid, ganito naman. Mayroong problema naman tayo. Sabi nila, kung wala tayong matagpuan na seder, ano ang ating gamitin? Kung wala din tayong matagpuan na alkampor, ano ang ating gamitin? Sinabi dito, mga kapatid, sa isang punto nito, na kung wala tayong matagpuan na seder, puro na tubig ang ating gamitin, pure na tubig. Pure na tubig. Ganon din sa alkampor. Kung wala tayong matagpuan na alkampor, na tubig na, puro na tubig. So, mangyari, kung walang seder at alkampor, sa unang pagligo, na sana ay sa seder, mayroong seder, ay puro na tubig. At sa ikalawa, na pagligo naman, kung wala tayong alkampor, so puro na tubig ating gamitin. Yun ang kabuuan sa sinabi dito. Pagkatapos,
Ikalibang punto sa itong pagligo mga kapatid, kasi marami itong mga lituntunin sa pagligo. Para sa pagligo, pagbalot, pagdasal at paglibing sa patay, dapat na maghingi ng kapahintulutan sa kanyang tagapag-alaga. Mga kapatid, kasi meron tayong mga lituntunin tungkol dito sa patay, na itong pagligo sa patay, pagbalot sa patay, paglibing sa patay, pagdasal sa patay, ay talagang mayroon itong pahintulot doon sa wali, yung guardian, tagapag-alaga. Masabi natin tagapag-alaga, guardian, kailangan mayroon tayong kapahintulutan doon. Lalong-lalo na sa itong pagligo mga kapatid, pagkapan, pagdasal, at yung paglibing. Itong apat ay talagang dapat kumuha tayo ng kapahintulutan sa wali o yung guardian o yung tagapag-alaga sa patay. Yun ang mga kapatid dapat malaman na hindi basta-basta na sino-sino lang tao yung sino lang magligo sa patay, sino lang yung magkapan sa patay, magsala sa patay, at saka maglibing sa patay. Kailangan yung mga kapatid kumuha ng kapahintulutan doon sa guardian, doon sa tagapangalaga, at sa tinatawag natin na wali. Ika-6 na punto, tungkol nga sa patay, pagligo ng patay, ang tagapag-alaga ng babae na kung saan ay maroon na ugnayan sa kanyang pagligo, pagbalot, at paglibing, ay ang kanyang asawa, yung lalaki, at pagkatapos sa kanya ay mga lalaki na kung saan makatanggap ng pamana sa patay ay nauna kaysa kanyang mga asawa, at sino man na nauna sa pamana, siya din ay nauna sa itong bagay. Mga kapatid, ito ay tungkol din sa kapahintulutan, kapahintulutan sa pagligo, ay yung sa pagligo, sa pagbalot, at sa paglibing, ay yung sino yung nakapagmana, sila nauna na kumuha tayo ng kapahintulutan. Kung ang halimbawa sa asawa ay magkuha ng kapahintulutan doon sa kapagmana. Yun ang sinabi dito na mayroong ugnayan sa kanyang pagliligo, pagbalot at paglibing ay ang kanyang asawa, at pagkatapos sa kanya ay sa mga laki na kung saan makatanggap ng pamana sa patay ay kaysa kanyang mga asawa, at sino man na nauna sa pamana, siya din ay nauna sa itong bagay. So yun mga kapatid, na kung sa halimbawa na yung ang patay ay babae, ang nakauna doon sa kanya ay yung kanyang asawa, at susunod sa kanyang asawa. Sabi natin wala yung kanyang asawa, ang susunod sa kanya yung kanyang makapagmana, yung kanyang anak. Yun. At iba naman na bagay o punto tungkol sa itong pagligo ng patay, ang mga kondisyon sa sinumang tao na magsagawa ng gusol sa patay. Sino yung tao na magsagawa ng gusol sa patay? Mayroon ding kondisyon. Hindi yung basta-basta mga kapatid na sino-sino lang. Mayroong mga kondisyon. Sino yung mga tao na magligo sa patay? Una, kailangan na Muslim na naniniwala sa 12 imam. Kung yung namatay na tao, isang Muslim, na ang kanyang paniniwala ay tungkol sa Ahlul Bait, ay yung 12 imam, so ang Muslim na magligo sa kanya ay yung niniwala din sa 12 imam. Yan ang unang kondisyon. Ikalawa, nalalaman niya ang mga alintuntunin sa pagligo. Yung sino man yung tao na magligo, babae man o lalaki, na mayroong halimbawa ang namatay ay lalaki, so ang mangyari, ang magligo din sa patay ay lalaki. Yun ang nararapat. At kailangan din nalaman niya yung mga alituntunin sa pagligo. Kung ang babae namatay, sa babae din magligo, at nalaman niya ang mga alituntunin sa pagligo. Yun. Ikatatlo, mayroon na mabuting pag-iisip. Yung nagligo sa patay ay mayroon siyang tumpak na pag-iisip. Baka hindi pwede yung taong baliw ang magligo sa patay. Kundi talaga ang magligo sa patay, yung mayroong akal siya, mayroong siyang pag-iisip.
Ibang kondisyon naman sa magligo ng patay, alinsunod sa kailangan na pag-iingat ay dapat na nasa tamang gulang. Yung nagligo sa patay ay dapat na nasa tamang gulang. Yung balig siya. Hindi pwede yung bata na magligo ng patay. Hindi pwede na hindi pa dumating sa tumpak na gulang, hindi pa siya balig, hindi pwede hindi siya pwede na hindi niya maliguan yung patay. Sa halimbawa, yung lalaki ay dapat na balig siya upang makapagsagawa ng pagligo sa patay. Ganun yung sa babae. At iba naman na kondisyon sa sino mong magligo sa patay, kung ang bangkay ay lalaki, ang magsagawa sa pagligo sa kanya ay lalaki. At kung ang patay ay babae, ang magsagawa sa pagligo sa kanya ay babae. Ganito ang kanyan mga kapatid. Sa itong kondisyon na sino man yung namatay, kung sino man yung namatay, kung lalaki ang namatay, dapat ang magligo sa kanya ay yung lalaki din. At kung ang babae ang namatay, dapat din ang magligo sa kanya ay babae. Yun mga kapatid. Punta tayo sa ikalawang punto. Ang babae ay maaari magbigay ng gusol sa kanyang asawa. At ang lalaki naman ay maaari na magbigay ng gusol sa kanyang asawa na yung babae. Ngunit batay sa itinagawin ng pag-iingat, ay hindi dapat magbigay ng gusol ang isa't isa sa kanila. Anong ibig sabihin dito mga kapatid? Kung ang babae ang namatay, ang kanyang asawa na lalaki ay maaaring magbigay ng gusol, might. Kung ang babae namatay, ang kanyang asawa na lalaki ay maaaring magbigay ng gusol, might. Kung ang namatay ay lalaki, ang kanyang asawa na babae ay maaari din na magbigay ang babae ng gusol sa kanyang asawa na lalaki. Maaari. Ngunit, batay sa tinatawag natin na recommended precaution o itinagubili na pag-iingat na mabuti talaga na pag-iingat na mas mabuti pa, sabi dito na mas mabuti na yung asawa ay hindi magbigay ng gusol sa kanyang yung kanyang asawa na babae na matay. At yung babae gusol might sa kanyang asawa na namatay na lalaki. Yun ang sinabi, itinagubili. Ang lalaki ay magbigay ng gusol ng lalaki na namatay. Siya magbigay ng gusol sa babae na namatay. Yun. Siyam na punto. Ang lalaki ay maaari na magsagawa ng gusol sa batang babae na ang taong gulang ay hindi pa humigit ng 3 mga taon. Ang babae naman ay maaari magsagawa ng gusol sa batang lalaki na ang taong gulang ay hindi pa humigit ng 3 mga taon. Mga kapatid, sa itong punto na ang lalaki, sabihin natin, itong namatay, babae. Ngunit itong namatay na babae, hindi pa dumating sa 3 gulang. Hindi pa dumating ng 3 years old. Pwede ang lalaki magbigay ng gusol sa itong babae na hindi pa dumating ng 3 gulang. Ganon din ang kung ang namatay ay lalaki na hindi pa dumating ng 3 gulang, pwede din ang babae ang magbigay ng gusol doon sa lalaki na hindi pa dumating ng 3 gulang. Ulitin ko mga kapatid, para maging malinaw, na kung ang namatay ay babae na hindi pa dumating sa 3 gulang, pwede ang lalaki na magbigay ng gusol. At kung ang namatay naman ay lalaki na hindi pa dumating sa 3 taong gulang, pwede ang lalaki na magbigay ng gusol sa gusol doon sa babae. Hindi pa dumating yung 3 gulang yung babae, pwede ang lalaki magbigay ng gusol sa babae na namatay na hindi pa dumating ng 3 gulang. Ibang punto na dapat nating malaman mga kapatid, ang pagtingin sa pribadong bahagi ng patay ay pinagbabawal.
At kapag ang magbibigay ng gusol ay tumingin siya, nagkapagsagawa siya ng kasalanan. Subalit ang gusol ay hindi mawalang bisa. Anong ibig sabihin dito mga kapatid? Ang ibig sabihin dito na kasi sa atin, yung pagligo ng patay ay mayroon niyang mga lituntunin. Hindi na basta-basta. Kasi kung ang pagligo natin sa patay ay ipinagbabawal sa atin, haram. Ipinagbabawal. Haram sa atin ang magtingin ng private parts. Private parts, haram sa atin. Sinabi dito, kung sakali man, mayroong ibang mga bugoy-bugoy, mayroong mga ganitong mga, mayroong mga taong may problema. So, tiningnan nila ang private parts. Tiningnan nila. So, nakagawa sila ng kasalanan. Ngunit, ang kanilang pagsagawa ng gusol sa tao o sa lalaking iyon o sa babaeng iyon ay hindi walang bisa. Mayroon pa ring bisa ang pagsagawa. Halimbawa, kasi ang babae, halimbawa, ang babaeng namatay. Pagkatapos, ang babae rin ang nagsagawa ng gusol sa babaeng namatay. Kasi sa atin, bawal man ang pagtingin. Kung nagtingin yung babae, kung nagtingin lang siya na hindi niya, wala siyang layunin, walang problema. Kung mayroon man siyang layunin, kaya nga, sabi natin, nakasagawa siya ng kasalanan, ngunit ang kanyang pagsagawa ng gusol sa mayat ay hindi maimbalido. Carried pa rin. Ganon din sa lalaki, kung sakali nagtingin siya sa pribadong bahagi ng lalaki, at mayroon siyang masamang intention, so nakagawa siya ng kasalanan, ngunit ang kanyang pagsagawa ng gusol ay hindi maimbalido. Iba naman na alituntunin na dapat na malaman sa pagligo ng patay, ganito. Ang paghingi ng bayad dahil sa pagligo ng patay ay hindi pinapayagan. Ngunit, ang paghingi ng bayad sa mga paghahanda sa pagligo ay hindi pinagbabawal. Mga kapatid, itong pagligo sa patay ay ipinagbabawal o ipinagbabawal yung paghingi ng bayad. Hindi yan pinagbabawal talaga. Haram maghingi ng bayad sa pagligo ng patay. Ngunit yung mga pagpreparar, yung paghahanda sa pagligo, kasi mayroong mga kagamitan, ang paghingi sa iyon walang problema. Mga kagamitan sa pambungad sa pagligo ng patay ay walang problema kung maghingi ng mga pambaya doon. Ngunit ang mismo yung pagligo sa patay ay pinagbabawal yung paghingi ng bayad. Ika-12 na punto na dapat malaman sa pagligo ng patay, kung wala talagang tubig o kaya ang paggamit sa iyon, nagkaroon talaga ng problema, dapat magbigay ng isang tayamum sa bangkay kapalit sa bawat gusol. Mga kapatid, dito naman, kung masabi natin, wala talaga tayong tubig na magamit sa pagligo ng patay. Kasi problema tayo ng tubig. Sabi natin, naging krisis ang tubig. Wala tayong magawa. Naging krisis talaga ang tubig na wala tayong mainom. So, short tayo ng tubig na mainom. Sabi dito sa itong alituntunin na pwede tayo gamitin natin ang tayamum kapalit sa tubig. Kapalit sa doon sa first na pagligo, yung al-kampo, al-sidr, ang tayamum itong gamitin. Ikalawa, kapalit sa al-kampor na may tubig na al-kampor ay ganun din. Tayamum din gamitin. Kung sa puro na tubig, tayamum din. So sa tatlong pagligo, yung sa kapalit sa sidr, kapalit sa al-kampor, at kapalit sa purong tubig ay tayamum ang ating ginamit. Kung wala talaga tayong tubig na magamit. Yun mga kapatid ang ibig sabihin dito. Pagkatapos, isa sa mga wajib doon sa patay ay yung hunot. Anong ibig sabihin ng hunot? Yung paglagay ng pulbos. Una, na yung hunot ay yung sinabi dito, pagkatapos ng gusol ay kinikailangan lagyan ng hunot ang patay. Nangahulugan na pahiran ng alkampor ang kanyang noo, palad sa mga kamay, dalawang tuhod at ang dalawang paa. So,
Pagkatapos na naliguan natin ng 3 beses, sa cedar, sa alkampor, sa puro na tubig, ang susunod nating gagawin sa patay ay lagyan ng hunot ng alkampor. May pulbos tayo na alkampor, so lagyan natin ng pulbos dito, ang noo, at saka lagyan ng alkampor dito na pulbos, itong palad ng kamay natin, at dito rin sa ating tuhod, at sa dalawang daliri ng ating paa, malaking daliri ng paa, lagyan ng alkampor. Yun ang unang tungkol sa itong alituntunin tungkol sa hunot na wajib na bigyan ng hunot. Ikadalawang punto tungkol sa hunot, ito nagubilin din na pahiran ng alkampor ang ilong sa patay. Maliban doon sa noo, dalawang kamay natin at dalawang tuhod at dalawang malaking daliri sa ating paa, mustahab din o tinagubilin din na lagyan dito sa ilong natin ng alkampor. Yun ang ibig sabihin doon, mga kapatid. At ikatatlong punto tungkol sa hunot ay ganito. Ang alkampor ay kailangan na pulbusin at sariwa. At kung kadahilanan ng katandaan ay nawala ang amoy sa iyon ay hindi na sapat. Sabi dito sa itong punto na yung alkampor na ilagay natin sa noo, ilagay natin sa dalawang kamay, palad, at dalawang tuhod at dalawang daliri ng ating paa, ay dapat naging pinupulbos natin, naging powder siya. Ay, sabi nila dito. At dapat din na sariwa, yung fresco pa, yung alkampor. Yun, mga kapatid. Dito tayo sa pagbalot ng patay. Isa sa mga wajib sa patay, mga kapatid, yung pagbalot sa patay. May mga punto na dapat nating malaman yung sa pagbalot sa patay. Kasi wajib yung pagbalot, sabi nila, yung kafan. Kafan o pagbalot ng patay. Unang punto dito, sa pagbalot ng patay, mayroong 3 kuwan yan siya, mga kapatid. Mayroong 3 tila. Tila ng 3 tila. Dapat natin malaman na 3 tila sa pagbalot ng patay. Sa pagbalot ng patay. Una ng tila na kung saan dapat nabalutin ang pusod hanggang sa tuhod at lalong mabuti na ipaabot dun galing sa dibdib hanggang sa paa. Ang unang tila, mga kapatid, ay dito natin hanggang sa tuhod. Kasi kung wala dito sa tuhod, hanggang sa tuhod. Ang unang tila, ibalot natin sa katawan ng patay. At mabuti na galing dito sa dibdib hanggang sa dito sa ating paa. O galing sa dibdib hanggang sa paa. Yun ang una. Kasi 3 tila. Ikadalawang tila, itong tinatawag natin na kamisa dentro, batay sa kinailangan na pag-iingat, ay dapat galing sa balikat hanggang sa kalahati ng binti ng paa. Ang lahat ng katawan ay dapat may babalot. Ang ikalawang tila, galing dito. Hindi galing dito sa dibdib. Galing dito sa atin, sa balikat, hanggang sa ating binti, hanggang sa ating paa. Yung ikadalawang tila, dito sa binti ng ating paa. Ikadalawang tila yan. At ikatatlong tila, sa ulo hanggang sa paa. Dapat ang haba ng tila ay mayroon na kaunting sobra para sa pagtali ng 2 dulo. Galing sa ulo hanggang sa paa ng patay. Dapat maari na aabot sa 2 dulo ang lapad at haba sa tilang iyon. Sa ikatatlong tila, na kapatid, kasi 3 tila nga ang ating gamitin sa pagbalot ng patay, yung ikatatlong tila ay dito, taas yan siya, talagang taas. Sobra pa sa ulo. Kasi kailangan mabalot natin din sa taas at mabalot din sa dulo ng ating paa. Kasi taas yan eh. Kung sabi natin ganito ang patay, kailangan dito, kung dito ang ulo, mayroong nakatali dito. Kasi kailangan masubra yung tila. At dito din sa paa, mayroong nakatali din. Matali din natin. Kaya nga, yung tila, kailangan na may subra siya. Oh. Kaya nga, unang tila, 3. Isang tila, ikadalawang tila, at 3 tila. 3 tila. Ang pagbalot sa patay, wajib yan, mga kapatid. Kasi wajib ang pagbalot. Yun ang, kung sana, mayroon tayong makita talaga paano yung pagbalot sa patay, yun ang mabuti. Kasi, ang pinaka-importante sa atin, yung pinakahalaga, paano yun balutin yung patay? Kasi 3 tila.
tatlong tila. Masyado talaga, mabuti sana kung makita natin na yung unang tila galing sa dibdib papuntang binti, ikadalawang tila galing sa balikat papunta namang binti, ikatatlo mula sa ulo, mayroong sobra sa ulo hanggang sa paa. Yung pagbalot natin sa bangkay o yung sa patay. Ngayon, tapos na tayo sa ikatatlo na wajib sa patay. Punta tayo sa mga kondisyon sa pagbalot ng patay. Mga kapatid, mayroong mga kondisyon yung pagbalot sa patay, mga kapatid. Marami din. Unang kondisyon sa pagbalot ng patay o bangkay, alinsunod sa kinakailangan na pag-iingat na hindi masyadong manipis ang tilang ibalot sa patay na kung saan makita ang katawan ng bangkay doon sa ilalim sa iyon. Mga kapatid, dapat yung ating gamitin na tila sa pagbalot ng patay ay hindi masyadong manipis. Dapat na kasi kailangan tayong hanapin natin yung makapal na tila kasi para hindi makita yung sa ilalim. Kung yung magbili tayo ng manipis na tila, masyadong makita yung sa ilalim yung sa patay. Ikalawa na kondisyon sa pagbalot ng patay, ang balot na tila ay pinapahintulutan. Kahit na walang makikitang muba na tila, ang pagbalot ng patay sa pamamagitan ng damit na kinamkam o inagaw ay hindi pinapayagan. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibinalot na tila sa patay, mga kapatid, ay dapat na muba. Ang ibig sabihin ng muba, yung pinahintulutan. Hindi pwede na yung tila na gagamitin natin sa patay ay inagaw o kinamkam na tila. Yung gaspi. Hindi pwede, mga kapatid. Hindi pwede yung tila na gamitin sa pangbalot ng patay ay inagaw o ninakaw o gasbi. Yung gagamitin sa pagbalot ng patay, hindi pwede. Yun ikadalawang kondisyon. Ikatatlong kondisyon, kailangan na malinis. Kailangan yung balot, yung tila na ibalot ay malinis. Ikaapat, hindi galing sa balat sa namatay na hayop. Yung ibinalot na sa patay ay hindi galing sa isang hayop na kung saan ay kailangan yung halal na hayop. Hindi galing sa hayop na yung hindi halal. Kahit na yung hayop na halal, pagkatapos hindi kinatay yung hayop sa Islam, hindi pa rin magamit sa pagbalot ng patay. Kung yung ibalot natin sa patay na galing sa hayop na hindi pinatay sa paraan ng Islam, hindi pa rin siya maaring gamitin natin. Ikalima na kondisyon sa pagbalot ng patay, hindi galing sa bahagi ng hayop na ang karne ay ipinagbabawal kainin. Ganun pa rin. Yung binalot sa patay ay hindi galing sa karne na ipinagbabawal kainin. Ika-anim na kondisyon sa pagbalot ng patay, hindi galing sa tila na puro sutla. Ano ibig sabihin nito? Hindi galing sa isang tila na silk. Yung ibalot natin sa patay ay hindi galing sa isang tila na silk o tinatawag dito na sutla. Ikapito, alinsunod sa kinakailangan na pag-iingat ay hindi tila na mayroong ginto. Ang ibinalot natin sa patay ay hindi tila na mayroong baka yung namatay ay hari siya, sultan siya. Pagkatapos yung ibalot doon sa patay ay mayroong nakahalo na ginto. Dahil yung namatay ay isang sultan, ay isang hari, hindi pwede. Sa inabi dito, sa itong ating liturgy na binasa, na isa sa mga kondisyon sa pagbalot ng patay, na ibinalot sa patay, ay yung damit o tila ay hindi ginto. Ang lahat sa itong mga kondisyon ay bahagi sa pinahintulutan na ibalot. Kaugnay sa kalagayan na mayroong pamimili at sa kalagayan na walang magagawa ay hindi kinakailangan na pagmasdan iyon maliban lamang sa balot na kinamkam na kung saan sa kalagayan na walang magagawa rin ay hindi talaga pinapahintulutan. Biro mo, mga kapatid, itong mga ibang mga kondisyon dito, pwede siya. Pwede siya yung mayroong mga exemption. Pero ang pinaka-problema dito, yung tila talaga, na hindi talaga maski na anong pang problema, na walang masabi natin, walang tila, walang gano-ano, hindi talaga pwede na magamit ng tila na inagaw.
Hindi talaga yung magamit ng tila na ninakaw upang ibalot sa patay. Hindi pwede. Sa anumang mga kondisyon, hindi talaga. Yung ibang mga kondisyon, pwede pa. Yung ibang mga nagayang kondisyon, mayroong mga exemption. Pero tungkol nga sa pagbalot sa patay, nagamit ang tila na inagaw o ninakaw, ay hindi pwede. Ang ika-apat na kondisyon na wajib sa atin doon sa patay ay yung pagdasal. Kasi tapos natin yung pagligo, tapos natin yung paghunot, tapos natin yung pagbalot. Ngayon dito tayo sa ika-apat, yung pagdasal sa patay o salatul mait. So dito rin mayroon din mga kondisyon na ating malaman na dito naman sa salatul mait, kasi pagkatapos ng gusol, hunot at kapan sa patay, dapat na magsagawa ng dasal para sa kanya. At pagkatapos doon, at saka pa siya ilibing. Dito mga kapatid, sa pagdasal ng patay, ay mayroong tinatawag natin na may tinatawag natin na short form ng pagsalatul mait. At mayroon ding tinatawag natin na long form. Yung salatul mait, na para madalian lang, kasi hindi natin memorize, short form, pagkatapos, kasi ang salatul mait mayroong 5 takbir. 5 takbir ang salatul mait. Sa unang takbir, kasi ang salatul mait, isa naman yung isang rakaat na nakatindig, pero mayroong 5 siyang takbir. Sa 5 takbir, sa bawat takbir, sa 5 takbir na ito, sa 4 na takbir, unang takbir, sabi natin unang takbir, ay mayroon siyang panalangin. Ikalawang takbir, mayroon siyang panalangin. Ikatatlong takbir, mayroon panalangin. Ika-4 na takbir, mayroon panalangin. At sa ikalima, wala na. Pagtapos ng takbir, natapos na yung sala. Sa unang takbir, kasi 5 takbir siya, sa unang takbir, unang takbir, yung tinatawag natin na shahadatain. Shahada. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Una. Ikadalawa, pagkatapos ng unang takbir, ay salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kadalawang. Ikatatlo, ng takbir, maghingi tayo ng kapatawaran. Allahumma magfir lil mu'minina wal mu'minat. Ikatatlo. Ikaapat na pagkahuntas ng takbir, Allahumma magfir li hadal mait. O kung lalaki man siya. At kung babae, Allahumma magfir hadihil maita. So, yun ang mga kapatid, yung short form. Yung short form ng salatul mait. Mayroong ding long form, mayroong mataas-taas. So, dito lang sa ating kasi kapos tayo sa oras, short form lang mga kapatid. Na 5 takbir, pagkatapos ng unang takbir, magsyahada tayo. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pagkatapos, ikadalawang takbir, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikatatlong takbir, Allahu Akbar, Allahumma magfir lil mu'minin wal mu'minat. Ikaapat na takbir, Allahumma magfir hadil mait. Kung ang lalaki siya, kung babae man siya, Allahumma magfir li hadil maita. Kung babae. So, ganun mga kapatid. Yun ang tungkol nga sa pagdasal. Shortcut yun. Mayroon ding long form. Mabuti sana yung long form. Pero, kapos tayo sa oras at saka dapat natin na nasa ulo yung long form. Kaya nga mas mabuti sana nga kapatid ko na sa ulo natin ang long form na salatul mait, mabuti. Mabuti. Pero kung hindi natin nasa ulo, kasi nasa ulo natin ang short form, so sa short form na natin yung salatul mait. Pupunta tayo sa mga kondisyon sa pagdasal ng patay. Dito pa rin tayo sa pagdasal ng patay. Ano ang mga kondisyon sa pagdasal ng patay? Una, na kondisyon sa pagdasal ng patay, ang hangarin ay malapit at matapat. Unang kondisyon sa pagdasal ng patay ay yung hangarin natin, yung niyat natin ay
kurbatan lillahi ta'ala, na mapalapit tayo sa Allah. At matapat ang ating niyat. Ikalawa na kondisyon sa pagdasal ng patay, tiyakin ang patay na walang anumang pinag-alinlangan. Halimbawa, maghangad na magsagawa ako ng dasal sa patay sa hangarin na kurbatan. Kung magsagawa tayo ng salatul maut, kailangan na tapat ang ating hangarin. Sinabi natin na kailangan na ikhlas ang ating hangarin. Usali salatul maut, kurbatan ng salatul maut. Ikatlong kondisyon sa pagdasal ng patay, kailangan mga kapatid kung sa pagsagawa ng dasal sa salatul maut, lahat talaga ay nakatayo. May mga tao na hindi makatayo kasi baka disabled sila, mayroon silang problema sa pagdasal ng salatul maut. Iba naman ang kondisyon sa pagdasal, ang patay ay pinatiyaya sa harapan ng magdadasal sa kalagayan na ang ulo niya ay nasa kanan, panig, so, alam natin mga kapatid na kung salatul maut ay yung patay, kung sabi natin dito yan, patay ito, ang ulo niya dito, ang paa niya dito, ay nakaharap sa kibla. Nakaharap yung mga magdadasal, yung mga sumasampalataya, nakaharap sa kibla at nakatiyaya yung patay. Nakaharap tayo sa kibla, lahat. Ganon, nakatiyaya yung patay. Ibang kondisyon naman, sa pagitan ng patay at sa magdadasal ay walang anumang nakahadlang katulad ng kurtina at pader o kaya ay bagay na kagaya ng ganung uri. Subalit kung ang patay nandoon sa kabaong at katulad sa iyon ay walang problema. Mga kapatid, dito ang patay at dito yung mga magdadasal. Hindi masyadong malayo at walang nakakurtina. Walang hadlang sa pagitan ng kabaong o yung patay at dito yung magdadasal ay walang kurtina, walang nakahadlang sa kanila. Hindi pwede na mayroong kurtina, mayroong nakahadlang sa pagitan ng patay o yung nakalagay yung patay dun sa kabaong na walang kurtina, nakahadlang o pader sa pagitan. Ang magdadasal ay dapat na hindi malayo sa bangkay kung ang dasal sa patay ay ginawa sa kongregasyon at ang hanay ay nakadugtong. Ang pagiging malayo sa ma'mum ay walang problema. Ang magdadasal ay dapat na hindi malayo sa bangkay kung ang dasal sa patay ay ginawa sa kongregasyon at ang hanay ay nakadugtong. Ang pagiging malayo sa ma'mum ay walang problema. Mga kapatid, dito rin, ang patay din, ganito yan, ay hindi masyado malayo sa mga magdadasal. Yung sinabi natin na kanina, bago pa lamang pala, na yung patay ay hindi masyado malayo sa mga magdadasal. Iba naman ang alitunin. Ang lugar ng magdadasal, kung ihambing sa lugar ng bangkay, ay hindi dapat na masyadong mataas at hindi rin masyadong mababa. Ngunit, kung mataas o mababa ng kaunti, ay hindi nagkaroon ng problema. Mga kapatid, na sinabi dito sa mga alitunin na kondisyon ng pagdasal ng patay, ay yung patay ay hindi masyadong mataas. Yung para bang ilagay mo sa mataas na kuwan. Kasi, ligyan natin lang. At hindi din masyadong ilagay mo sa baba. Kung doon man sa may pantay na hindi mo ilagay yung kabaong nga, hindi mo ilagay sa taas na lugar. At hindi din ilagay sa baba. Kailangan yung kabaong, yung patay nga, kailangan doon na kung may kaunti na taas ba, o may kaunti na mababa, walang problema din yun. Yun ang sinabi dito sa isang kondisyon. Iba naman ang kondisyon sa pagdasal ng patay. Ang dasal ay pagkatapos ng gusol, hunot, kapan, maliban sa bayani. Bayani na ligmaan na ang itong mga bagay, gusol, hunot at kapan na hindi na kailangan sa kanya. Mga kapatid,
sinabi dito sa pagdasal ng patay, sinabi dito, na gawin ang itong pagdasal pagkatapos na nagusol, pagkatapos ng hunot, pagkatapos ng kapan. Yun ang pagsagawa ng dasal. Ngunit, sinabi dito sa itong alituntunin o sa isang kondisyon na kung ang bayani o shahid siya, tinatawag natin na shahid o bayani, martir siya sa gubat, martir siya sa panggubatan, sa digmaan, kung nasyahid siya, wala na yung gusol, wala na yung hunot, wala na yung kafan. Kaya yun ang, talaga siya namatay siya, yun ang sa kanya. Yun ang sinabi dito. At magbigyan siya ng dasal. Bigyan siya ng dasal, yung shahid, ngunit hindi na kailangan pa yung gusol, hindi na kailangan yung kafan, hindi na kailangan yung hunot at yung kafan. Ngunit kailangan yung salatul mait. Dito naman tayo mga kapatid, kasi marami pa itong ating sasabihin, ang mga alituntunin at kaugalian sa pagdasal ng patay. Ano man ang mga alituntunin at kaugalian sa pagdasal ng patay? Una, sa pagdasal sa patay, dapat na bigkasin ang takbir at mga dua sa kalagayan ng sunod-sunod na kung saan hindi lalabas sa dasal sa kanyang sariling forma o kalagayan. Mga kapatid, sa salatul mait ay mayroon tayong mga sistema din na dapat nating malaman at dapat nating pagmasdan na yung magsagawa tayo ng salatul mait ay yung sinabi natin na takbir, pagkatapos ng takbir mayroong dua, 5 takbir, at sa bawat takbir mayroong dua. Maliban lamang sa ikalimang takbir na panghuling takbir na ikalima, wala yung siyang dua. Yun. Ang pagdasal sa patay ay tama rin kung gagawin ito sa kongregasyon. Ngunit ang imam at ma'mum ay dapat nabigkasin nila ang mga takbir at mga dua. Sinabi dito sa lituntunin sa pagdasal ng patay, kasi mayroon niyang takbir, Allahu Akbar, 5 takbir at 5 ding panalangin pagkatapos ng takbir. So, ang sinabi dito na ang kondisyon na pag magtakbir yung imam, ang ma'mum din, yung magdadasal din na nasa likuran ng imam, ay magtakbir din. Pag sabi ng imam, Allahu Akbar, ang ma'mum din ay Allahu Akbar. Pagkatapos, mayroong dua, magdua din ang mga ma'mum, yung mga nagdasal, na sumama sa salatul mait, kung pwede sila may nasa ulo nila yung dua. So, mas mabuti magdua na magsama ng panalangin, magsumama ng panalangin sa imam. Ikatatlo na punto, o alituntunin, kauglian sa pagdasal ng patay, sino man na magsagawa ng dasal sa patay ay hindi na kailangan pa na may wudu o gusol o tayamum at hindi na rin kailangan na ang kanyang katawan at damit na malinis. Ngunit batay sa itinagubili na pag-iingat ay pagmasdan ang lahat ng mga bagay na kinakailangan pagmasdan sa ibang mga dasal. Sinabi dito mga kapatid, sa itong kondisyon sa pagsalatul mait, salatul mait, na hindi na kailangan pa yung, kung mayroon kang mayroon kang junob, okay lang, pwede ka. Kahit na wala kang gusol, wala kang nakabigay ng wudu, wala kang wudu, nakahikabaw, jadakumullah, wala kang wudu, wala kang gusol, wala kang tayamum, pwede ka rin makasali sa itong salatul mait. Walang problema. Ngunit, sinabi nito, itinatagubilin na pag-iingat o itawag natin na mustahab, ito lang bilang pag-iingat, itiyatul mustahab, ito lang bilang pag-iingat, na pagmasdan natin yung wudu. Kung wala kang wudu, mag-wudu ka. Kung wala kang gusol, magbigay ka ng gusol, o kaya may tayamum ka. Yun ang sinasabi dito. Kung wala man, kasi apiki ang panahon, apiki ang oras, at saka mga rason, pwede na wala kang wudu, wala kang gusol, wala kang tayamum. Yung sinabi dito. Iba naman ang kondisyon at kauglian sa pagdasal ng patay.
kung ang patay ay nagbigay ng huling habilin sa isang tao na dapat magsagawa ng dasal para sa kanya, alinsunod sa kailangan na pag-iingat, iyon na tao ay maghingi ng kapahintulutan galing sa tagapag-alaga ng patay at batay sa kinakailangan na pag-iingat na ang tagapag-alaga rin ay kailangan na magbigay ng kapahintulutan. Sinabi dito sa itong isa sa mga kondisyon o masabi natin na tuntunin o kaugalian sa pagdasal ng patay kasi kung ang patay ay nagbigay ng huling habilin, yung patay ay nagbigay ng sinasabi natin na sa English pa, last will and testament. Huling habilin ng patay na si Pulan ang mag-pray sa akin ay dapat din na yung huling habilin o last will and testament ay dapat din na ay sundin. Dapat na sundin yung last will ng testament. At yung wali o yung tagapag-alaga ng patay ay wajib din sa kanya na magbigay ng kapahintulutan. Yun ang tungkol nga sa huling habilin, mga kapatid. Na kung mayroong huling habilin ang patay na magbigay ng ganito ang kanyang gawin, na magdasal sa kanya, si Pulan ay dapat na ay gagawin nyo na yung huling habilin. At iba naman, berang-ragdagan, tungkol nga sa kaugalingan at pagdasal ng patay, kung gusto na magdasal sa ilan na patay sa isang beses, lalong mabuti na isahin ang pagdasal sa kanila. Ang pagdasal ng beses sa ilan ng mga patay ay wala ring problema. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Kasi siguro maraming mga emergency, marami tayong patay. Sabi natin, pwede ba natin na isahin yung 5 patay? Pagkatapos mag-pray tayo ng isang beses sa 5 patay na ganito. Sabi dito sa itong alintutunin, walang problema. Kung 2 patay ba yan sila, 3 patay, 4 na patay, isang beses lang yung pagsagawa natin ng dasal sa 2 patay, 3 patay, 5 patay, walang problema. I-arrange lang natin na ganito. Walang problema ang pagbigay ng dasal sa 2 patay ba o 3 patay o marami pa. Pupunta naman tayo sa ilan na mga mustahab na dasal sa patay. Mayroon ding mga mustahab sa dasal sa patay, mga kapatid, na dapat ding malaman natin. Una, ito na lang ating para unang bahagi ito, para makapagpahinga natin kaunti. Ilan sa mga mustahab na dasal sa patay. Ang una, sino man ang gusto na magdasal sa patay, mabuti na nasa kalagayan ng kalinisan. Sinabi nito na mustahab daw. Mustahab talaga na sino may magsagawa ng magdasal sa patay ay nandun sa kalinisan. Ang ibig sabihin na mayroon siyang wudu. Tahir siya. Mayroon siyang wudu, mga kapatid. Ikadalawa na mustahab sa dasal sa patay, kung ang patay ay lalaki, ang imam ng kongregasyon o kaya sino man na magsagawa ng dasal ng mahit sa kanya na mag-isa ay tatayo siya sa kabila, sa gitna ng katawan ng bangkay. At kung ang bangkay babae, ay tatayo siya sa kabila ng kanyang dibdib sa katawan. Mga kapatid, ganito yan siya. Kung ang patay ay babae, una natin, kung ang patay ay lalaki, kung ang patay lalaki ay dito ka sa gitna, sabi natin dito sa pusod, sa gitna ng patay. Yun ang pinaka-mabuting mustahab. Kung ang patay ay babae, dito sa dibdib ng babae, magharap. Sa dibdib ito ng babae, dito ka humarap. Kung ang patay ay lalaki, dito sa gitna, dito siguro sa may pusod. Ganun. Pagkatapos na mustahab din sa dasal sa patay, magdasal na nakayapak. Mustahab din kung magsagawa tayo ng salatul mait na walang sapatos, walang chinilas. Kaya yung iba, walang sa salatul mait, walang sapatos, walang chinilas, mustahab yan siya. Ipataas ang mga kamay sa bawat takbir. Mustahab din, recommended din na sa bawat takbir, Allahu Akbar, ganun. Hindi lang tayo Allahu Akbar. Mustahab din, o
o rekomendado din na kung pagtakbir ng imam, Allahu Akbar, ito ding dalawang kamay natin, ipataas, Allahu Akbar, mustahab din ang pagsabi ng ganun. Ang kanyang, iba naman na mustahab, ang kanyang puwang doon sa patay ay kakaunti lamang na kung saan kapag ang hangin na magbigay kilo sa kanyang damit, abot doon sa bangkay. Kung ating tingnan mga kapatid, itong bangkay na ito, pagkatapos yung imam, nandito sa kanyang sa kilid, ay hindi masyadong malayo na kung saan ang damit ng imam ay kung hangin man, ay abot doon sa bangkay o abot doon sa kabaong. Mustahab din siya yun. Ang dasal ay dapat isagawa sa kongregasyon. Sa gusul mait, gusul ng patay mga kapatid, mustahab din na yun ay gagawin sa kongregasyon. At iba pa rin na mustahab. Ang imam ng kongregasyon ay dapat bigkasin ng malakas ang takbir at dua. At ang ma'mum ay dapat naman na ibulong ang takbir at dua. Sa kongregasyon o gusul mait mga kapatid, pagsabi natin ng takbir, Allahu Akbar, ang mga ma'mum din sa likuran ay magsabi din sila ng takbir. At pagduaan ng imam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, o halamang perlil mu'minin wal mu'minat, ganon. So, ay ibulong din ang kanilang pagsabi. Mustahab din ng ganon. Iba naman na punto sa mustahab sa patay, ang ma'mum ay tatayo sa likuran ng imam at hindi kaparehong hanay ng imam ng kongregasyon kahit na ang ma'mum ay isang taong lamang. Ang sa gusul sabi na yung imam nasa unahan, nasa harapan. Yung ma'mum ay nasa likuran. Kahit na yung ma'mum o kahit na yung followers ng imam ay isa lamang. Hindi pwede na magkasabay sila na parehang kanyang hanay o parehang linya. Kailangan na nandoon sa likod. O sa gilid ba ng imam na nagsagawa ng kongregasyon o pagtitipon na dasal. So, yung salatul maid. Ang magdadasal ay mabuti na maraming dua ang basahin para sa patay at sa mga sumasampalataya. Sabi dito na mas lalong mabuti, mustahab din, na maraming dua ang ating o maraming panalangin ating bigkasin sa salatul maid. Kung hindi tayo na-memorize, o wala tayong nakadalaw ng mga kudigo sa dua, so yung maliit na lang, yung short na lang ng mga dua ang ating gagamitin. Sa hindi pa magsimula ang dasal, bigkasin ng 3 beses ang as-sala. So mustahab din mga kapatid na sa salatul maid, magsabi tayo ng 3 beses na as-sala, as-sala, as-sala. O magdasal na. Parang ganun may panawagan. Mustahab lang ganun sasabihin kung mag-umpisa na tayo sa salatul maid. At dito rin, ang dasal, ibang mustahab din sa dasal patay, ang dasal ay isagawa doon sa lugar na maraming mga tao ang makapunta doon para sa pagdasal. Sinabi nito, mustahab din mga kapatid, na isagawa ang salatul maid sa lugar na kung saan ay maraming tao ang maka-attend, maraming tao ang makapunta. Mustahab siya. Na isa din sa mga kondisyon na doon sa dasal sa patay. Ang babae na nagrigla o may haid siya, kung sasama doon sa kongregasyon na dasal, siya ay tatayo na mag-isa doon sa isang linya. Mga kapatid, kung mayroong mga babae gustong sumali sa salatul maid, gustong sumali sa kongregasyon na dasal sa patay, ay mayroon siyang buwan na sakit, may sinasabi natin na haid o rigla, ay maaari siyang sumali pero nakahiwalay siya ng isang linya. Hindi siya pwede na sasali na nakaugnay sa kongregasyon. Magsagawa siya ng ibang linya. Yun ang sinabi. So mga kapatid, yun ang unang bahagi sa ating palatuntunan ngayon tungkol nga sa itong mga lituntunin tungkol sa patay. At sana po mga kapatid, inyong naunawaan ng mabuti ang ating pagpahayag sa unang bahaging ito tungkol nga sa mga alituntunin sa patay.
At mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsabi na ng inyong tagapaglingkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasyong nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa inyong lahat. Good, I mean, it's,